Nasaan ang mga prangkisa ng Godzilla at King Kong bago magsimula ang Monsterverse noong 2014? Hindi pa muling nasilayan si Godzilla sa loob ng isang dekada noong panahong iyon. At hindi rin naman mas maganda ang kalagayan ni Kong kumpara kay Godzilla. Lumabas ang Final Wars noong 2004, sinundan ng King Kong ni Peter Jackson noong 2005. Si King Kong ay isang IP at karakter na maaaring mawala ng ilang dekada, ngunit babalik din. Gamit ang parehong format ng isang grupo ng mga manlalakbay na sumusuong sa Skull Island at lahat ng iniaalok nito, nagiging posible na paulit-ulit na maisalaysay ang kwento. Ginagawa na nila ito sa loob ng dekada hanggang ngayon. Ngayon, punta naman tayo kay Big G Man. Ang Godzilla Final Wars ay, sa lahat ng layunin at dahilan, dapat sana ang huling pelikula ni Godzilla. Kahit papaano para sa hinaharap noon. Mag-focus muna tayo kay Godzilla ngayon. Noong panahong iyon, parang roller coaster ang paglalakbay ng hari ng mga halimaw, may matataas at mababang bahagi. Sa panahon ngayon, maaari na nating balikan at bigyang galang ang marami sa mga pelikula ni Godzilla sa kung ano sila noon, at bilang mga superfan, pinahahalagahan pa rin natin ang mga ito hanggang ngayon. Noong lumabas ang mga pelikulang ito, hinarap din nila ang parehong hamon na nararanasan ng mga pelikula ngayon. Noon, wala pang internet pero malinaw ang katotohanan. Ang Godzilla at ang buong kaiju genre, sa totoo lang, parang patapos na noong panahong iyon. Ang malalaking tagumpay ng genre mula dekada 30 hanggang 60 ay unti-unting naglalaho. Kahit si Godzilla, hari ng mga halimaw, ay di ligtas kahit mahigit 70 taon na siyang tumatakbo. Ngayon, nagawa ng Toho na buhayin muli ang tatak ng ilang beses. Nagsimula sa Heisei era at gumawa ng ilang magagandang pelikula na talagang nagustuhan ko. Noong dekada 90 hanggang 2000, ang reputasyon ng genre na kinalakihan ko ay naging isang bagay na hindi na masyadong siniseryoso. Sigurado akong marami sa inyo na naaalala ang mga panahong iyon ay may parehas na karanasan. Sabihin nyo sa akin sa mga komento. Parang ang pangkalahatang pananaw sa ganitong mga karakter at pelikula ay negatibo lang talaga. Maliban sa iilang tao lang na kilala ko. Para sa iba, nakakatawa lang talaga ang mga lalaking naka-costume. Sinasabing pangit at corny ang pag-arte dahil na rin sa sobrang pangit na dubbing na nakuha ng mga pelikula. Maging tapat tayo. At sa totoo lang, kung mahilig ka sa Godzilla Kaiju Tokusatsu, malamang kakaunti lang ang mga tao sa buhay mo na pareho ng nararamdaman mo tungkol dito. Hindi ko yon naranasan pero paninindigan ko. Maganda ang panahong yon para mabuhay at lalo na para sa mga bata. Pero hindi yon ang tamang panahon para maging tagahanga ng mga monster movie, lalo na ng mga kaiju na palabas. May mga bagay naman na pwedeng ikatuwa, pero parang kailangan mong itago ang interes mo rito. Isang lihim kung ayaw mong matawag na kakaibang dinosaur Godzilla boy na parang radioactive na butiki. Habang simpleng nag-a-add ka sa school, oh, ako yung batang yon. Baka ikaw din. Sana nga, masaya yon. Medyo na-miss ko yung mga araw na yon. Ngayon, matagumpay ang Heisei era ng mga pelikula ni Godzilla pero hindi nagsisinungaling ang box office. Pababa na ang mga numero. At kahit ang ilan sa pinakamagagandang gawa na kayang ilabas ng Toho ay hindi na talaga kumikita. Sa panahon ng Heisei, dahil dito, nagpaalam si Godzilla sa Godzilla vs. Destroya at sumunod ang maikling pahinga hanggang 1,978. Kung tawagin mo man itong Godzilla o Zilla, kumita pa rin ng malaki ang pelikulang ito noon dahil sa aksyon ng dambuhalang halimaw. Dahil dito, nakabalik sa laro ang Toho. Hindi ito masyadong napapansin ng iba pero ilalabas ko na rin. At ngayon, nasa millennium era na tayo ng mga pelikula ni Godzilla. Kahit naging patok at kumita ang Good Morning Kuya, hindi pa rin nakayanang mapanatili ng prangkisa ang sarili nito. At dahil sa pababang kita sa takilya at mas malamig na pagtanggap, lalo na sa Godzilla Final Wars, panahon na para bigyan ng pahinga si Godzilla. Baka tuluyan na talaga ngayon. Labis itong umasa sa kasikatan ni Godzilla. Pati ang genre ng malalaking halimaw ay naapektuhan noon. Sa pagitan ng 2005 at 2015, nagkaroon ng Gamera, The Brave, noong 2006 Cloverfield, noong 2008 at Pacific Rim, noong 2013. Ngayon, marami ng pelikula tungkol sa malalaking halimaw. Pero sila lang talaga ang kilalang monster movies sa mundo na umabot sa mataas na kasikatan. Mula 2014, mahigit 20 kilalang kaiju
na pelikula na ang nagawa, kahit hindi lahat ay pinakamahusay. Pero yung malaking pagsabog ng kaiju films nitong dekada. Ngayon, nagsimula ang lahat sa isang bagay, ang paglikha ng Monsterverse. Alam kong Thanksgiving ay Amerikanong holiday, pero pwede naman nating dalhin ang ganoong enerhiya ngayon. Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo tungkol kay Godzilla, Kong o kahit ano mula sa genre na ito? Kahit ano pa nararamdaman mo sa bawat Monsterverse na pelikula, dapat pa rin natin itong ipagpasalamat. Mga residente, si Jacob ito. Balik ulit kasama ang isang palakaibigang halimaw mula kapitbahay. Kwentuhan ulit tayo. Bigyan nyo ng like ang video na ito kung gusto nyo pa ng mas positibong vibes papasok ng 2026 at sa mga susunod pa, at mag-subscribe kayo kung gusto nyo ng ganitong mas chill at casual na mga video. Pag-usapan ko kung paano nagdala ang Monsterverse sa kasalukuyang kalagayan natin. Ngayon, pinakamaraming Godzilla content ang lumalabas sa mundo. Ang genre ay unti-unting umaahon mula sa malalim na pagkakalugmok 20 taon na ang nakalipas. Sino ang excited sa Troll 2? Gusto ko kayong marinig sa komento. Ang maaaring pinakaimportanteng bagay na nagawa ng Monsterverse ay gawing astig si Godzilla. Bukod sa kanyang mga tagahanga at sa maliit na grupo, si Godzilla at ang kaiju brand sa kabuuan ay palaging parang isang kulto lang. Palagay ko, pareho tayo ng opinyon. Oo, nung araw, alam ng mga tao si Godzilla, pero bukod sa pagiging isang malaking butiking halimaw na may atomic breath, hindi naman ganoon kasikat ang franchise noon kumpara ngayon. Hindi talaga. Hindi ibig sabihin na hindi astig o maganda ang mga lumang palabas, ganun lang talaga. Ang Monsterverse ang unang nagtangkang gumawa ng serye na may maraming computer-generated imagery na iconic na mga halimaw mula sa iba't ibang pinagmulan. Umabot na ito sa 5 pelikula at may magagandang dagdag na material. At kahit gaano ko nirerespeto ang lumang paraan ng paggawa ng mga pelikulang ito, hindi mo maikakaila na mas napaparamdam nitong mas makatotohanan ang mga ito. Sa paggamit ng computer-generated imagery at mga eksena, naging maganda ang takbo ng mga pelikulang ito, lalo na noong simula ng Monsterverse, na tumulong kay Godzilla na maabot ang mga bagong hangganan. Godzilla. Malabong maabot ng -1 ang kalidad ng computer-generated imagery nito kung hindi na impluwensyahan at na-inspire ng Monsterverse ang kanilang team para makagawa ng ganong kagandang pelikula. At hindi lang si Godzilla ang tinutukoy ko. Mas marami at mas aktibo ang tagahanga ni G-Man Online kaysa kay Kong, pero dapat pa ring igalang ang Monsterverse na bersyon ng malaking unggoy. May malambot akong puso para kay Haring Kong sa karamihan ng orihinal niyang pelikula, pero hindi masyado sa bersyon na ito. Alam mo yon, hindi sa pelikula. Ayos lang naman. Pero itong Kong na ito, ewan ko ba, parang binibigyan niya ako ng kakaibang Jim Bro vibes na medyo nakakatakot. At lalo ko talagang gusto ang Kong ni Peter Jackson, isa sa mga paborito kong pelikula sa lahat ng panahon. At pagkatapos, sa Monsterverse, imbes na gawing mas mukhang gorilla si Kong, ginawa nila siyang parang isang halimaw na mas kahawig ng tao. Masasabi kong mas kamukha niya ang dambuhalang Sasquatch o orihinal na King Kong. Totoo, marami ang hindi sang-ayon sa bersyong ito ni King Kong. Pero ang pagkakaroon ng 400 talampakang taas na King Kong ay regalo para sa mga tagahanga ng monster, Godzilla at Kong, reptile at mammal, para itong itinadhana. At kahit na hindi palaging tumatama ang Monsterverse sa kolaborasyong ito ng dalawang pinakasikat na icon ng genre, ang katotohanang nakikita natin silang dalawa sa iisang pelikula nang sabay ay alam mo na, parang corny pakinggan at parang isang bagay na sasabihin ni Alice dyan. Pelikula yan pare! Hindi mo mapapasaya lahat at okay lang may konting kompetisyon kina Godzilla at Kong. Yung iba, sobrang seryoso. Kasama ang Monsterverse. Walang bastusan, syempre, pero sa huli, makikita natin ang dalawang karakter na ito sa unahan sa paraang hindi pa natin nakita dati. At iyon ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang epekto ng Monsterverse ay nagdulot ng pagtaas ng interes sa mga kaiju. Isipin mo ilang beses mo nang nakita o narinig ang ibang prangkisa na binabanggit o ipinapakita ang kaiju nitong mga araw. Kung naaalala mo pa, tulad ko na matanda na, isipin mo, madalas ba itong nababanggit noon? Hindi naman, di ba? Ngayon, alisin mo pa ang usapan tungkol sa Power Rangers. Mas lalo pang kaunti ngayon. At hindi natin pwedeng kalimutan na kung wala ang Monsterverse, hindi sana muling bumangon ang Toho mula sa sarili nitong abo. Mukhang babalik silang mas malakas. Ilang beses na rin nilang sinubukan. Pero pagkatapos mabuo ang Monsterverse, parehong naging sobrang matagumpay para sa Toho at sa Godzilla brand ang Shin Godzilla at -1.
Parehong pinalakas ng pagdagsa ng mga Goji fans mula sa Monsterverse ang dalawang pelikula. Oh, at hindi ko rin makakalimutang banggitin kung paano kumita ng malaki ang Toho nang halos wala silang ginagawa dahil lang sa royalties at dagdag kita mula sa napakalaking tagumpay ng Monsterverse. Simple lang, hindi makakakuha ng Oscar ang Godzilla -1 kung wala ang Monsterverse dahil malamang hindi rin ito nagawa kung wala ang Monsterverse. Kaya baka yung sinasabi ng Toho noon na pandaigdigang pananakop ni Godzilla ay talagang nangyayari na ngayon. Maliit at sinadyang mga hakbang para palaguin ang buong tatak at genre. Mas maraming pelikula, comics, laruan at mga koleksyon. Sigurado akong napansin mo na ito ay unti-unting lumalabas sa araw-araw mong buhay nitong dekada. Para sa akin, hindi mangyayari yon kung walang Monsterverse. Dapat natin itong ipagpasalamat. Nakakabaliw, di ba? Hindi ko iniisip na titigil na agad ang paglaganap nito. Mga residente, maliwanag ang kinabukasan natin na may Godzilla, Kong, at iba pa, hindi ba? Kung iisipin mo, Godzilla -0 at Godzilla x Kong. Ginagawa lang ulit ang supernova dahil sa pag-iral ng Monsterverse. Aaminin ko, marami pang paraan para mapaganda ang Monsterverse. Grabe, narinig nyo na akong magsabi ng direkta tungkol sa nararamdaman ko sa ilang kakulangan ng serye nitong nakaraan. Pero isipin mo na lang kung hindi nagsimula ang Monsterverse, magkakaroon pa kaya ng Godzilla, ng Kong, ng Gamera ngayon? Magkakaroon kaya ng cameo ng Kaiju at ibang prangkisa? Sa tingin ko, malamang wala. At kaya nagpapasalamat ako sa Monsterverse. Kung wala ito, hindi ko magagawa ang video na ito. At malaki ang posibilidad na halos lahat ng wala pang 30 taong gulang ay halos hindi alam kung ano si Godzilla o ang isang kaiju. Hindi lang naman ang Monsterverse ang naging impluensya. Siyempre, sa malaking pag-usbong ng interes sa kaiju. Pero walang duda na ito ang naging simula, gasolina, at lakas sa likod ng kilusan. Sana pareho pa rin ang nararamdaman natin ngayon sa susunod na taon at sa mga susunod pang taon. Mga kaibigan, kung umabot kayo sa puntong ito ng video, ayos ka. Salamat. Sana nagustuhan ninyo ang masayang kwentuhan na style ng video. Kung oo, ayos. Huwag kayong mahiyang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang community videos na tulad nito. Sa tingin ko, mas gagawin pa natin ito sa channel. Maligayang Thanksgiving at holiday season sa lahat. Ito po si Jacob. Magkikita tayo sa susunod.